Narinig mo na ba yung alkalde na dating general na may helmet na tinamaan ng 2 bala? At ngayon, ang hawak ay makapal na folder ng papeles tungkol sa flood control projects? Siya si Police Deputy Director General Benjamin alias Benji Magalong, dating hepe ng investigasyon sa Mama Sapano, whistleblower laban sa Ninja Cops, at ngayon ang pinakamaingay na boses na nagsasabing sa ilang proyekto hanggang 40% daw ang napupunta sa kickbacks at mga 30% na lang ang aktwal na napupunta sa mismong proyekto para sa pagkontrol ng baha. Sino si Benji Magalong? Gaano siya kahusay? At naging huwarang alagad ng batas hanggang sa kanyang posisyon sa politika na nagsisilbi bilang ilaw, lalo na laban sa madilim at katakot-takot na katiwalian at korupsyon. Talagang makikita nyo talaga na alam na nila yung gagawin nila para i-circumvent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well organized. Hindi alam ng mga tao kung ano mga trabaho nila. Kaya nga the way I describe it is highly syndicated, is highly organized. Siyempre yung connivance ng politiko at yung DPWH, doon nag-umpisa yan eh. Tapos ang kumbaga ang nasa lower rung ng ladder, yung contractor. Kasi nga yung contractor hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento, kasi hindi na makasali yan sa program of work eh. Yung porsyento binigay niya. Kaya nangyayari doon sa project niya. Ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Kaya nakikita nyo siguro kung paano nila dinadaya. Lalo na sa flood control project, dadayain nila doon sa paglalagay ng sheet pile. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Si Benjamin alias Benji Banyes Magalong ay isinilang sa lungsod ng Baguio noong December 15, 1960. Lumaki siyang saksi sa malamig at payapang paligid ng lungsod na tinaguriang summer capital ng Pilipinas. Sa murang edad ay nahubog na ang kanyang disiplina at pagkatao. Nag-aral siya sa St. Louis University Laboratory Elementary School at sa St. Louis Boys High School sa Baguio. Kilala ang mga paaralang ito sa striktong paggabay at pagpapahalaga sa karakter, bagay na tumimo sa batang Benji. Pagkatapos ng high school, sandali nag-aral si Magalong sa St. Louis University, subalit tinawag na siya ng mas mahigpit na hamon ng Philippine Military Academy o PMA. Pumasok siya sa PMA kung saan siya nagpakitang gilas sa husay at talino. Nagtapos siya bilang magna cum laude sa PMA Sandigan, class of 1982. Ang tagumpay na ito ay nagbabadya pa lamang sa mahabang landas ng paglilingkod na kanyang tatahakin. Sa akademya pa lang, kilala na si Magalong sa pagiging masipag, mapanindigan at isang pinunong tinitingala ng mga kapwa kadete dahil sa kanyang disposisyon sa halip na posisyon. Matapos ang PMA, sumabak agad si Magalong sa praktikal na mundo ng serbisyo. Noong 1982, siya ay tinalaga sa Philippine Constabulary sa malayong mga lalawigan ng Abra at Agusan del Norte, kung saan unang nahasa ang kanyang kakayahan bilang isang opisyal. Dito niya natutunan ang pakikibagay sa iba't ibang komunidad at ang pagpapatupad ng batas sa harap ng iba't ibang panganib sa kanayunan. Dinaglaon ay napabilang siya sa elite unit na Special Action Force o SAF, ang espesyal na unit na itinatag ni General at dating Pangulo Fidel V. Ramos noong dekada 80. Mula 1997 hanggang 2001, pinamunuan ni Magalong ang Special Operations Battalion ng SAF, ang grupong nangunguna sa pagtugon laban sa terorismo at matinding banta sa seguridad. Ang mga taong ito sa frontline ay humubog sa kanyang tapang at talino sa paghawak ng kritikal na sitwasyon. Hindi pa man ganap na nagtatagal sa serbisyo ay naharap agad si Magalong sa isang pambihirang pagkakataon na subukan ang kanyang prinsipyo. February 1986, sumiklab ang People Power Revolution sa Maynila at maging sa iba't ibang panig ng bansa. Gabi ng February 23, 1986, bilang isang tenyente na nakatalaga sa Benguet, nagpasya si Magalong na manindigan para sa bayan laban sa diktadurya.
Siya ang kauna-unahang opisyal sa Hilagang Luzon na kumalas sa rehimeng Marcos. Iniwan niya ang kanyang detachment na may iilang tauhan lamang at nagpunta sa istasyon ng pulisya sa Baguio. Dito, buong tapang niya ang idinisarmahan ang mga naka-duty na pulis sa istasyon upang masiguro na walang karahasang magaganap habang nagtitipon ang mga tao sa Katedral ng Baguio. Nagbunyi ang mga mamamayan sa kanyang ginawa. Sinalubong siya ng mga nagkakaisang residente sa Baguio Cathedral bilang bayani, tanda ng pakikiisa ng pulis sa mithiin ng taong bayan. Ang tagpong ito sa Baguio ay bahagi ng ating kasaysayan. Isang alaalang nagpapakita ng prinsipyo ni Magalong na unahin ang kapakanan ng taong bayan bago ang sariling katungkulan. Sumapit ang taong 2000 at unti-unting tumaas sa ranggo si Magalong sa bagong tatag na Philippine National Police o PNP. Subalit kasabay ng pag-angat na ito, ang kabi-kabilaang pagsubok sa kanyang katapatan at pangalan. Taong 2001, matapos ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Joseph Estrada at pagluklok ni Gloria Macapagal Arroyo, nadawit sa kontrobersya ang pangalan ni Magalong. Siya ay akusado umano na nakipagsabwatang ipapatay si Pangulong Arroyo, isang mabigat na bintang na lubhang ikinagulat ng marami. Itinanggi niya ang paratang at lumabas din ang katotohanan na wala siyang kinalaman. Sa katunayan, ayon kay Magalong, ginamit lamang ng ilang tao ang pangalan niya upang magpakitang gilas sa bagong administrasyon. Makalipas ang ilang taon, opisyal na pinawalang sala si Magalong sa bintang noong 2005. Subalit ang mantsa ng intriga at politika ay nag-iwan ng aral sa kanya tungkol sa maruruming taktika ng ilan sa pamahalaan. Hindi rito natapos ang kanyang pagsubok. Isang madugong insidente ang naganap noong March 2005. Isang grupo ng mga detained terrorist sa Camp Bagong Diwa, Bikutan ang nag-aklas at naghawak ng mga armas. Si Magalong na nooy veteranong opisyal ang naatasang pamunuan ng operasyon upang supilin ang prison riot na ito. Matindi ang bakbakan sa loob ng pasilidad na kulungan at nalagay sa peligro ang kanyang buhay. 2 bala ang tumama sa suot niyang Kevlar helmet habang ginagabayan niya ang tropa sa paglusob. Sa kabutihang palad, buhay siyang nakaligtas. Bit-bit ang aral ng karanasang yon. Itinago ni Magalong ang helmet na tinamaan ng bala at inilagay sa kanyang opisina bilang paalala sa sarili. Tama na yung pa-warrior mo, Benji. May pamilya ka na. Saad niya. Pagpapaalala na kahit gaano pa siya katapang, tao siya na may mga mahal sa buhay na umaasa sa kanyang kaligtasan. Umani man ng papuri ang matagumpay na paglusaw sa riot na 27 preso ang nasawi sa operasyon, binatikos din ito ng ilang sektor bilang human rights violation na nagsilbing babala kay Magalong na anumang aksyon, gaano man kaganda ang layunin, ay maaaring kwestiyonin ng publiko. At muling sinubok ang kanyang prinsipyo pagdating ng February 24, 2006. Nagdeklara si Pangulong Arroyo ng state of emergency matapos mapaulat na may tangkang kudeta laban sa kanyang administrasyon. Kasama sa mga pinaghinalaang sangkot si Superintendent Benjamin Magalong mismo na napagbintangang nakipagsabwatan at nagre-recruit pa raw ng mga tauhan para sa planong pagpapabagsak ng gobyerno. Sa pagkakataong ito, walang pagtatangging ginawa si Magalong. Matapang niyang inako ang kanyang papel sa nangyaring plano. Bilang resulta, nakulong siya ng 3 buwan dahil sa partisipasyon sa nabigong kudeta. Ang imahe ng isang mataas na pulis na ikinulong dahil sa prinsipyo ay gumulat sa marami. Para sa ilan, isa siyang taksil. Para sa iba naman, bayani siyang handang magsakripisyo laban sa katiwalian. Nang mapalaya, hindi agad madali para sa kanya ang bumalik sa serbisyo. Subalit hindi siya napanghinaan ng loob. Makaraan ng kaguluhang politikal, na-reinstate o naibalik si Magalong sa PNP at muling binigyan ng tsansa. Naitalaga pa nga siya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at di naglaon ay sa Quezon City Police District bilang opisyal. Ang mga yugtong ito ng kanyang karera na punong-puno ng kontrobersya at pagbangon ang lalo pang nagpatibay sa kanyang paninindigan. Natutuhan niyang sa mundo ng pulis at politika, doing the right thing will always be unpopular. Ngunit mahalaga pa rin gawin ang tama para sa kapakanan ng nakararami. Muling umikot ang tadhana pabor kay Magalong na magsimula ang administrasyon ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Sa kabila ng kontrobersyang kinasangkutan niya sa nagdaang rehimen, nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan bilang pinuno. October 29, 2011, itinalaga si Magalong bilang hepe ng Police Regional Office Cordillera na nakabase sa kanyang sinilangang lungsod ng Baguio. Dito muling sumikat ang kanyang pangalan dahil sa mga reformang ipinairal niya. Ipinatupad niya ang one-strike policy laban sa mga lumalabag sa batas.
Pinauhusay ang kagamitan ng pulisya tulad ng paglahok sa pagbili ng mga makabagong ammo reloading machines para makatipid ang ahensya at gumamit ng GIS-based crime mapping system upang masubaybayan ang krimen at hazard-prone areas sa rehiyon. Bunga nito, naging mapayapa pa ang eleksyon sa mga lugar na dating mainit tulad ng Abra at Kalinga noong 2013, isang bagay na dati di lubos akalain ng mga taga-Cordillera. Sa panahong ito bilang regional director, unti-unting naghilom ang mga sugat ng nakaraan para kay Magalong. Muli siyang naging tinatayang pag-asa ng organisasyon para sa tapat na pamumuno. Pagtungtong ng December 2013, muling bumalik si Magalong sa unit na minsang kanyang nilisan, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Itinalaga siya bilang hepe ng CIDG simula December 2013. Isang posisyong minsan na niyang niyakan bagamat may pag-aatubili dahil alam niyang puno ito ng politika at mga matang nakamasid. Gayunpaman, tinanggap niya ang hamon. Sa CIDG, pinamunuan niya ang mga sensitibong investigasyon laban sa mga bigating kriminal at sindikato. Dito nakilala si Magalong bilang isang pinunong maingat ngunit walang pinangingiming investigador. Kumbaga what you see is what you get pagdating sa resulta ng investigasyon. Subalit ang pinakamabigat na pagsubok ng kanyang karera ay dumating noong January 25, 2015, ang madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao, na ikinasawi ng 44 na miyembro ng SAF. Gumuhit ang pangyayaring ito sa kamalayan ng buong bansa. Naghahanap ang lahat ng kasagutan at hustisya para sa tinaguriang Fallen 44. Upang mag-imbestiga at ilahad ang katotohanan, bumuo ang PNP ng isang Board of Inquiry o BOI at si General Benjamin Magalong ang hinirang bilang tagapangulo ng BOI sa Mamasapano incident. Mabigat ang responsibilidad na ito dahil kailangan niyang balansehin ang katotohanan, ang emosyon ng publiko at ang implikasyon sa pinakamataas na liderato ng bansa. Habang isinasagawa ang investigasyon, hindi biro ang pressure na dinanas ni Magalong. May mga lumapit umano sa kanya na iba't ibang personalidad. May nagmungkahi na palambutin niya ang ulat upang maprotektahan ang ilang matataas na opisyal. Meron ding nagbabala na wag na niyang ilabas ang buong katotohanan. Subalit nanindigan si Magalong na ang katotohanan lamang ang dapat manaig. Isang buwang masusing pag-aaral at pagtatanong ang ginawa ng kanyang lupon. At noong March 13, 2015, sa kabila ng matinding pressure, inilabas ni Magalong at ng BOI ang kanilang final report. Napanganga ang marami sa laman ng report. Tinukoy nito na may pananagutan sina Pangulong Benigno Aquino III, suspendidong PNP Chief Alan Purisima at SAF Director Getulio Napeñas sa trahedyang naganap. Natuklasan ng BOI na binaliwala ng mga nasabing opisyal ang chain of command ng PNP, isang paglabag na nagdulot ng kalituhan sa koordinasyon at naglagay sa alanganin sa buhay ng SAF troopers. Sa madaling sabi, isang matapang na hakbang ang ginawa ni Magalong. Inilagay niya sa ulat ang posibleng pagkukulang maging ng isang nakaupong pangulo, bagay na bibihirang mangyari sa kasaysayan. Ang paglalantad na ito ay umani ng papuri mula sa mga naghahanap ng katotohanan at hustisya. At dahil dito ay tinawag siyang walang kinikilingan. Ngunit hindi maiiwasan, nakakuha rin siya ng kritisismo at ilang mataas na opisyal ang lihim na nagsimangot sa kanya dahil sa report na tila sumalangit sa Malacanang. Gayunpaman, para kay Magalong, wala nang mas mahalaga kundi ang prinsipyo ng command responsibility at ang karapat-dapat na paghahatol sa mga naging pagkukulang. Sabi nga nila, the leader dictates the behavior of its men, wika niya. Matapos ang Mamasapano, asahan ng may pagbabago sa loob ng PNP. Bagaman maraming pumuri sa kanyang katapangan, may ilan ding napasaring na politika si Magalong at kailangan siyang i-reassign. July 2015, matapos italaga ang bagong PNP chief na si Director General Ricardo Marquez, kaklase ni Magalong sa PMA Class of 1982, inilipat si Magalong mula sa CIDG patungo sa posisyon ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM. Maaaring tingnan ito ng iba bilang pagtaboy mula sa limelight, ngunit tinanggap ito ni Magalong ng buong puso. Sa DIDM, tinutukan niya ang pagpapabuti pa ng mga proseso ng investigasyon sa lahat ng unit ng PNP. Tahimik ngunit mahalagang tungkulin na malayo sa atensyon ng politika. Pagsapit ng 2016, isang bagong administrasyon na naman ang naupo sa PNP. Si Director General Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng papasok na Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman kakaiba ang estilo at karera ni Bato kumpara sa kanya, kinilala nito ang kakayahan at integridad ni Magalong.
Bago pa man magretiro si Magalong, inanunsyo ni Bato na balak niya itong kunin bilang Deputy Chief for Operations ng PNP. At tunay nga, sa huling yugto ng serbisyo ni Magalong, siya ang nagsilbing Deputy Chief for Operations, ang ikatlong pinakamataas na posisyon sa PNP hanggang sa kanyang pagreretiro. Pagsapit ng kanyang ika-56 na kaarawan noong December 15, 2016 na siyang mandatory retirement age sa PNP, nagretiro si Benjamin Magalong na bitbit ang ranggong Police Deputy Director General o 3-star General. Mahigit 38 taon ng serbisyo ang kanyang iniwan, kasamang humigit kumulang 166 na medalya at parangal mula sa labanan at mga natatanging gawaing pulis. Kabilang sa mga medalyang ito ang Distinguished Conduct Star, Distinguished Service Star, PNP Gold Cross at 15 Outstanding Achievement Medals. Patunay na ang kanyang karera ay hitik sa kabayanihan at kagalingan. Sa araw ng kanyang pagreretiro, marami ang nagtanong saan patungo si General Magalong pagkatapos ng PNP. Sa halip na tahakin agad ang politika, sinubukan muna ni Magalong ang pribadong sektor. Naging Senior Vice President for Operations siya ng Steel Asia, isa sa pinakamalaking steel manufacturers sa bansa, mula 2017 hanggang November 2018. Nagamit niya ang kanyang kakayahan sa pamamahala sa bagong larangang ito at para sa kanya, mahalagang karanasan ang exposure sa corporate world. Sa kabila ng tahimik na buhay korporasyon, dama pa rin ni Magalong ang tawag ng publiko. Noong January 2018, hinirang siya ni Pangulong Duterte bilang miyembro ng Board of Directors ng Philippine National Oil Company. Bagaman ilang buwan lamang siya nanilbihan sa PNOC, ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng pamahalaan ay hudyat na hindi nakalimutan ang kanyang kakayahan at pangalan. Hindi naglaon, ang bulong ng serbisyo publiko ay naging sigaw. October 17, 2018, naghain ng Certificate of Candidacy si Magalong upang tumakbo bilang alkalde ng lungsod ng Baguio. Marahil sa mata ng iba, isa itong malaking sugal. Wala siyang karanasan sa halalan kumpara sa mga veteranong kalaban. Kabilang dito ang Noy Vice Mayor at ilang konsehal at ang dating mayor na si Mauricio Dumogan na 3 termino ring namuno sa lungsod. Subalit puno ng determinasyon si Magalong, tangan ang plataporma ng mabuting pamamahala. Bitbit niya ang isang 10-point agenda na ang tuon ay mahusay at mabilis na serbisyo, revitalisasyon ng kapaligiran, striktong peace and order, masinop na traffic management, pagpapaigting ng edukasyon at kabataan, at higit sa lahat ang pagwaksi sa korupsyon sa lokal na pamahalaan. Sa kampanya pa lang ay lantaran na ang kanyang panawagan, wakasan ang lumang estilo ng politika at bigyang daan ang isang bagong politika na may pananagutan. Dumating ang halalan ng May 13, 2019. Kakaiba sa nakasanayan ng Baguio, isang bagitong politiko ngunit veteranong lingkod ang nanguna. Nagwagi si Magalong bilang alkalde. Nakakuha ng 41,482 na votes. Malayong agwat sa pamangalawang kandidato na si Vice Mayor Edison Bilog na may 22,670 votes lamang. Sa gabi ng halalan, naging maliwanag na nais ng mga taga-Baguio ng pagbabago, isang leader na subok na ang integridad at hindi nabahira ng tradisyonal na politika. June 30, 2019, formal na nanumpa si Benjamin Magalong bilang ika-17 alkalde ng Baguio, kahalili ng dating Mayor Dumogan. Sa kanyang inaugurasyon, inilahad niya agad ang 10 agendang nabanggit, isang roadmap para ibangon ang Baguio mula sa suliranin ng urban decay at iba pang hamon ng modernong lungsod. Madaling mahalin ng taong bayan ang isang leader na may malinaw na vision. Sa unang taon pa lamang ni Magalong bilang alkalde, naramdaman ng mga tagalungsod ang kanyang malasakit at aksyon. Ipinakita niya na maaaring maging smart city ang Baguio. Pinahusay ang digital infrastructure ng pamahalang lokal. Ginamit ang data sa pagplano ng syudad at maging ang pamamahala sa trapiko at transportasyon ay sinubukang ayusin gamit ang mga makabagong solusyon. Sa larangan ng kalinisan at kapaligiran, sinikap niyang kontrolin ang pagdami ng mga gusali at sasakyan sa Baguio upang mapanatili ang kaaya-ayang klima at imahe ng lungsod. Subalit ang bawat leader ay haharap sa krisis na susubok sa kanyang kakayanan at prinsipyo. Pagsapit ng 2020, dumating ang pandaigdigang COVID-19 pandemic. Maraming lungsod sa Pilipinas ang nalugmok sa pagsubok na ito. Ngunit naging tanggapang modelo ang Baguio dahil sa agresibong tugon ni Mayor Magalong. Nagpatupad siya ng masinsing sistema ng testing, contact tracing at isolation na nagpabagal sa pagkalat ng virus sa kanyang lungsod.
Dahil sa kahusayan ni Magalong, July 2020, hinirang siya ng pambansang pamahalaan bilang contact tracing czar ng Pilipinas. Siya ang ginawang tagapanguna upang ipakalat sa buong bansa ang epektibong pamamaraan ng Baguio sa pagtunton ng mga nakasalamuha ng mga may sakit. Sa puntong ito, tila tumaas palalo ang estado ni Magalong. Mula lokal na opisyal, naging pambansang pinuno sa gitna ng krisis. Ngunit sa gitna ng pandemya, isang kontrobersya ang sumubok sa kanyang pangalan. January 2021, isang kilalang personalidad ang nagdaos ng birthday party sa isang hotel sa Baguio. Dumalaw si Mayor Magalong at ang kanyang may bahay sa pagtitipong ito. Nang kumalat ang balita at mga litrato sa social media, umani ito ng batikos dahil umano'y may mga paglabag sa health protocols sa nasabing selebrasyon. Marami ang nadismaya, paano nakadalaw ang contact tracing czar sa isang party na tila lumabag sa sariling patakaran. Sa halip na magdahilan, buong pagpapakumbabang hinarap ni Magalong ang issue. Agad siyang nag-alok ng pagbibitiw bilang contact tracing czar, isang irrevocable resignation bilang pagtanggap ng responsibilidad sa nangyari. Sa kanyang liham ay tinukoy niya ang outright violations sa pagdiriwang at inako ang pananagutan bilang opisyal na naroon. Nagulat ang ilan sa kanyang agarang aksyon, lalo't hindi ito pangkaraniwan sa kultura ng politika sa Pilipinas na kadalas ay kapit tuko sa posisyon. Sinubukan pa ng National Task Force na pigilan ang kanyang pagbibitiw at hilingin sa kanya na manatili. Patunay na kinikilala nila ang malaking naiambag ni Magalong. Ngunit matigas ang paninindigan ng alkalde. Para sa kanya, ang pamumuno ay pananagutan. Pinuri ng marami mula sa ordinaryong netizen hanggang sa mga opisyal ang kanyang ginawa at tinawag itong isang good example para sa mga opisyal na lumalabag sa patakaran. Ang kontrobersyang ito ay mabilis ding lumipas at mas lalo pang tumatag ang reputasyon ni Magalong bilang isang leader na marunong managot sa sariling pagkakamali, katangian ng isang tunay na public servant. Sa kabila ng mga ingay ng politika at pandemya, nanatiling nakatuon si Magalong sa kanyang tungkulin bilang ama ng lungsod. Pagsapit ng halalan May 2022, muling nagtiwala ang mga taga Baguio sa kanyang pamumuno at siya ay na-re-elect bilang alkalde para sa ikalawang termino na may bitbit na panibagong mga plano upang ipagpatuloy ang nasimulan. At nitong kakatapos lamang na halalan ng May 2025, muling nagwagi si Magalong para sa ikatlo at huling termino niya bilang alkalde ng Baguio. Pinatunayan nito na buo pa rin ang suporta ng kanyang nasasakupan at naging hudyat ito na ipagpapatuloy niya ang mga reforma at pagbabago sa lungsod hanggang 2028. Sa harap ng tagumpay na ito, binigyang diin ni Magalong na hindi siya kapit sa kapangyarihan. Kung may bagong leader na kabataang may kakayanan, handa umano siyang hindi na tumakbo muli at ibigay ang baton sa susunod na henerasyon. Para sa kanya, ang pinakamithi ay hindi ang personal na ambisyon, kundi ang masiguro na hindi na muling babalik ang mga traditional politicians na anyay ugat ng katiwalian. Pero hindi lahat ng araw bilang alkalde ay matagumpay at maaliwalas. Noong 2019, unang taon ng kanyang termino, muling nayanig ang PNP sa issue ng Ninja Cups o recycling ng droga at muling nasabak si Magalong sa sentro ng kontrobersya, ngayon bilang testigo ng katotohanan. Sa isang pagdinig sa Senado noong October 2019, bumulaga ang revelasyon ni Mayor Magalong. Isiniwalat niya sa bisa ng kanyang nalalaman bilang dating CIDG Chief na ang nooy PNP Chief General Oscar Albayalde ay nagprotekta sa mga tauhan nito na sangkot sa pagpuslit at pagbebenta ng nakumpiskang droga. Ang detalyeng lumitaw ay ganito. Noong 2013, bilang Provincial Director sa Pampanga, pinangunahan ng mga tauhan ni Albayalde ang isang operasyon kontra droga, ngunit itinago umano ang malaking bahagi ng shabu at pinakawalan ang suspect kapalit ng pera. At si Albayalde ayon sa testimonya ni Magalong ay nakinabang at kalaunay pinigilan ang pagdisiplina sa mga tinaguriang Ninja Cups. Matapang at prangkang ibinunyag ni Magalong ang impormasyong ito sa Senado at walang sinasantong ranggo kung katotohanan ang nakataya. Dito muling umalingaw-ngaw ang pangalan ni Magalong sa buong bansa. Ang dating general na handang isigaw ang baho ng sariling institusyon para lamang maitama ang mali. Dahil sa pagsisiwalat na ito, nabalot sa kontrobersya si Albayalde at kalaunay napilitang magbitiw sa pwesto bago ang kanyang nakatakdang pagreretiro. Umani ng papuri ang ginawa ni Magalong. Marami ang nagbunyi sa kanya bilang isang whistleblower na may integridad. Subalit kasabay nito, nakatanggap din siya ng malakas na pagbatikos at banta mula sa iilang nadungisan ang pangalan. Sa isang pahayag ay nasambit niya na handa siyang makulong para sa pagsasabi ng katotohanan. Indikasyon kung gaano kalaki ang kanyang paghahangad na linisin ang hanay ng pulisya anuman ang personal na magiging kapalit nito. Sa kabuuan ng pagiging alkalde ni Magalong, pinagsabay niya ang pagpapaunlad sa Baguio at ang paglalantad ng katiwalian saan mang antas niya ito makita, lokal man o nasyonal. Hindi nakapagtatakang may mga nagalit sa kanya.
Habang tumatagal, unti-unti ring lumutang ang ilang paninira laban kay Magalong. Mga chismis at kasong pilit isinampa upang idiskredito ang kanyang pangalan. Sisirain nila yung background mo, wika ni Magalong. Ikinakalat umano ng kanyang mga kalaban na isa siyang gambling lord o kaya isangkot din sa droga, kahit pa kabaliktaran ito ng realidad. Maging ang kanyang pamilya ay hindi nakaligtas. Sinasabihan nila ang kanyang mga anak na babae bilang prostitutes. Pati yung 2 apo niya ay nakusahan pang mga drug addict kahit mga bata pa. Dumating pa sa puntong sinampahan siya ng kasong graft at malversation noong 2024 ng isang dati niyang karibal sa lokal na politika. Isinangkot siya sa anumang anomalya sa rehabilitasyon ng isang 50 million pesos na halaga ng gusali sa Baguio sa barangay Irisan. Subalit tulad ng inaasahan, kulang sa sustansya ang mga paratang. Nitong July 2025, ibinasura ng ombudsman ang nasabing mga kaso laban kay Magalong dahil walang nakitang ebidensya ng kanyang paglabag. Para sa alkalde, ang ganitong mga hakbang ay bahagi ng kabayaran ng pagiging tapat. Alam niyang habang lumalaban siya, may mga susubok ding pabagsakin siya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ngunit suportado pa rin siya ng mas nakararami at sinasabihan siya to keep the fire burning and to stay on course. At ito ang nagsisilbing lakas ng loob niya upang ituloy ang kanyang nasimulan. Sa kasalukuyan, higit kailanman ay naging masigasig si Mayor Magalong sa pagsisiwalat ng korupsyon sa pamahalaan, lokal man o nasyonal. Nitong huling mga taon, lalo na sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde, itinatag ni Magalong ang kilusang Mayors for Good Governance o M4GG. Kasama ang ilang kapwa-alkalde, layon ng M4GG na labanan ang korupsyon at isulong ang transparency sa mga proyekto ng pamahalaan. Ang posisyon ni Magalong, kung nais talaga ng pagbabago, kailangan magsimula ito sa mga lokal na pinuno at maging sa Kongreso na madalas nasasangkot sa mga isyu ng pork barrel at kickback. Isang partikular na isyong pinagtutuunan ni Magalong ay ang mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH, lalo na ang mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Noong 2024, unti-unti nang may lumulutang na ulat tungkol sa mga kahina-hinalang flood control projects. Mga ghost projects na kunwari tapos na at bayad na, pero sa aktwal ay hindi naman pala na ipatupad. Nariyan din ang balitang iilan lamang na kontratista ang kumakamada ng bilyong-bilyong pisong halaga ng proyekto na tila ba may monopolyo at sabuatan sa bidding. Nagsilbing mitya ang mga ito sa mas malawak na investigasyon at si Magalong ang isa sa mga unang lokal na opisyal na nagsalita ukol dito. July 2025, sa isang panayam ng news program, binitawan ni Mayor Magalong ang isang pasabog na pahayag. Ibinunyag niyang ayon sa mga nakalap niyang impormasyon mula sa mga kontratista mismo, may mga mambabatas na kinatawan sa Kongreso na kumukuha umano ng kickback na nasa 35% hanggang 40% ng kabuuang pondo ng mga government infrastructure projects. Isang highly organized corruption scheme daw ito na nag-uugat sa sabuatan ng ilang tiwaling opisyal at mga pribadong kontratista. Description pa ni Magalong, ang kalakarang ito ay parang bahagi na ng estruktura ng sistema at kakaibang level na ang korupsyon ngayon. Napakalala at lampas na sa imahinasyon ng karaniwang tao. Ilang linggo bago nito, idinitalye rin ni Magalong na sa sistema ng korupsyon na ito, 30% na lang ng pondong laan sa proyekto ang napupunta talaga sa aktual na paggawa. Ang natitirang 70% ay nahati-hati na bilang lagayan. Malaking bahagi o mga 40% na pupunta sa bulsa ng ilang mambabatas bilang SOP. Ang iba'y sa mga kasabwat sa ahensya. Ibig sabihin, kung 100 million pesos ang proyekto, 30 million pesos lang ang tunay na nagagamit para sa materyales at construction, kaya't madalas substandard o palpak ang kinalalabasan nito. Ang natitirang 70 million pesos ay kinukurakot ng mga nasa likod ng sabuatan, isang napakalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang mga sinabi ni Magalong ay dagling nakarating sa tenga ng mga mambabatas para itong kumukulong palayok sa Kongreso. May mga napikon, may mga kinabahan. Ilang araw matapos ang kanyang pagsisiwalat, umalma ang mga pinatamaan. Si Party List Representative Terry Ridon halimbawa ay tahasang hinamon si Magalong na maghain ng ebidensya sa kanyang paratang. May mga mambabatas pang nagkomento na kung totoong may alam si Mayor Magalong ay lumapit ito sa kaukulang ahensya imbis na idaan sa media. Giit ng ilan, sweeping accusation daw ang banat ni Magalong na nakasisira sa buong institusyon ng Kongreso kung wala siyang ilalabas na pangalan. Ang iba pa nga'y humingi pa ng public apology mula kay Magalong na para bang nasaling ang kanilang dangal. Ngunit kung ang akala ng ilan ay tutumba si Magalong sa ganitong mga pagpuna, nagkamali sila. Lalo pa niyang tinuon ang pagkilos upang patunayan ang kanyang binitawang salita.
Hindi naglaon, kumilos ang executive. Personal na ipinaaabot ni Magalong sa Malacanang ang mga dokumento at ebidensyang hawak niya. Iniulat na nagsumite na siya ng mga dokumento kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalaman ng detalye ng umano'y korupsyon. Kabilang dito ang mga listahan ng standard na porsyentong hinihingi bilang lagay, mga larawan ng ilang proyektong pabaya o di natapos, at iba pang datos na kanyang nakalap. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, bukas si Pangulong Marcos na personal na makipag-usap kay Magalong upang talakayin ang mga anomalyang ito. Napag-alaman ding tinanggap na ng presidente ang mga sinumiteng dokumento at kasalukuyang pinag-aaralan ang mga ito. Kasabay nito, iniutos ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng isang independent commission na susuri sa mga flood control projects at maging ang pagsasagawa ng malawakang internal cleansing sa loob ng DPWH. Sa katunayan, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng DPWH bunga ng pagsisiwalat na ito. Nitong August 2025 ay nagbitiw sa pwesto ang kalihim ng DPWH na si Secretary Manuel Bonoan at pinalitan siya ni dating BCDA Chief Vince Dizon bilang pagsisimula ng reforma sa ahensya. Samantala, sa Senado ay mabilis ding tumugon. Nitong August din, naglunsad ang Senate Blue Ribbon Committee ng isang motu proprio inquiry na tinaguriang Philippines Underwater upang imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects. Sa mga pagdinig, isa-isang inilantad ang mga modus. Nariyan ang mga ghost projects na binanggit ni Magalong tulad ng sa Bulacan na 5 billion pesos na halaga ngunit hindi man lang makita sa lupa ang proyekto. At kinumpirma mismo ng ilang opisyal ng DPWH na maaaring totoo ngang may mga proyektong hindi na ipatupad ngunit nailagay sa budget. Lumutang din ang eskema ng tinatawag na license renting na ang ilang malalaking kontratista ay nagpapautang ng lisensya sa maliliit na kontratista kapalit ng porsyento. Dahilan upang bumaba ang kalidad ng construction. Ang isa pang matinding pahayag, 15 lamang sa 2,409 na accredited contractors ng DPWH ang nakasungkit ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto o 18% ng buong budget. Indikasyon na talagang sa iilan umiikot ang pera. Sa lahat ng ito, ang pangalan ni Magalong ay binanggit bilang isa sa mga susi kung bakit nabuksan ang ganitong lihim ng katiwalian. Hindi rin nagpahuli ang mababang kapulungan. Bagaman may ilang miyembro nitong nagalit kay Magalong, napilitan silang harapin ang issue. Nagpatawag ng pagdinig ang House Committee on Public Works, inimbitahan ang mga opisyal ng DPWH at mga kontratistang sangkot. Maging si Mayor Magalong ay balak ipatawag upang personal na ilahad at dalhin ang ebidensya sa harap ng mga kinatawan. Ilan sa mga kongresista, lalo na yung mga distrito na may kaduda-dudang flood control projects, ay nagpahayag ng suporta sa investigasyon. Ang iba na may todo tanggi na may alam sila sa sinasabing katiwalian. May panukala pa nga sa Kamara na bigyang proteksyon ng mga testigong kontraktor na handang kumanta tungkol sa SOP sa mga proyekto. Sa gitna ng aksyong ito sa lehislatura, nanindigan si Magalong. Anya, hindi niya intensyong siraan ang institusyon kundi alisin ang bulok na sistema para sa ikabubuti ng nakararami. Nagbitiw pa siya ng hamon na handa siyang managot kung mapatunayang mali siya, pero sana handa rin ang mga may sala na managot kung mapatunayang tama siya. Mga katagang nag-iwan ng tanong sa isip ng bayan, sino-sino kaya ang mga mambabatas o kontraktor na tinutukoy ni Magalong? Sa ngayon, nagumpisa nang magkaroon ng bunga ang krusada ni Magalong laban sa korupsyon. Ilang mataas na opisyal ang naghayag ng suporta sa kanyang mga adhikain. Maging si Senador Cheese Escudero ay naghain ng panukalang batas na ipagbawal ang mga kaanak ng mga opisyal hanggang 4th degree na maging kontraktor o supplier sa gobyerno upang maiwasan ang conflict of interest na nagiging ugat ng korupsyon. Sinabi ni Magalong na matagal na itong dapat ginawa at umaasa siyang maisa sa batas ito agad, hindi lang gagawing panukala. Sa parehong vein, nagpahiwatig ang palasyo na paiigtingin ang ugnayan sa Commission on Audit upang masawata ang project padding at kickback culture sa DPWH at iba pang ahensya. Sa kabila ng tensyon, marami sa publiko ang nagbunyi. Sa social media at mga komentaryo, tinawag si Magalong na isa sa mga bihirang lingkod bayan na handang isakripisyo ang sarili para sa bayan. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay boses sa matagal ng bulong-bulungan ng mga ordinaryong mamamayan tungkol sa mga lagayan sa proyekto ng gobyerno. Ngayon, may konkretong figura at detalye na 30%, 40% kickback na pinangalanan at pinanindigan ng isang opisyal mismo. Para sa marami, lalo na sa civil society, ito ay isang tipping point. Panahon na upang tuluyang imbestigahan at sampulan ang mga mapatutunayang kawatan. Si Magalong ang nakitang tagapagsalita ng hinaing na ito at sa kanyang mga mata makikita ang determinasyong hindi na bago sa kanyang karera.
Sa panig naman ng mga nasasagasaan, tiyak na hindi pa rito nagtatapos ang laban. Subalit handa si Magalong. Anya, tinayanan niya ang kanyang reputasyon at seguridad para sa adhikain ng malinis na gobyerno, kaya't wala nang atrasan ito. Mas pipiliin pa raw niyang sumubok at magingay kaysa manahimik at dalhin habang buhay ang pagsisising wala siyang ginawa. Ikaw tol, paano mo lalabanan ang garapalan at malaking isyu ng korupsyon sa gobyerno? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.